Umaga po sinyong lahat. So ngayong umaga, meron akong i-share sa inyo na tips na makakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero bago pong lahat, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin yung notification bell para mas maging updated kayo sa mga susunod na videos ko na i-vlog. So ang topic ko po ngayon is all about types of rest to avoid burnout at your best. So napaka-importante na meron tayong mga rest na dapat natin kailangan sa buhay na makakatulong din para sa ating kalusugan. So number one, importante na kailangan talaga natin sa pang-araw-araw nating buhay yung magkaroon tayo ng physical activity. So pag sinabing physical activity, dapat talaga hanggat maaari meron talaga tayong exercise kahit 30 minutes lang araw-araw. Kahit yung 30 minutes na yon ay makakatulong yon para malabas yung mga toxin sa ating katawan sa pamamagitan ng pag-ihi, ng pagdumi, pagluwal ng plema o lahat na nakaka-relate na pagpawisan tayo ay nakakatulong yon kahit papano is maiwas tayo sa mga malalang sakit kasi sa panahon talaga ngayon ay talagang wala na pong pinipiling edad pagdating sa sakit kasi dahil yan sa ating unhealthy modern lifestyle ngayon at sa mga pagkain natin ngayon na kadalasan ay meron ng mga preservatives, chemicals, kaya importante yung physical activity at huwag kalimutan din na dapat kailangan talaga natin ay matulog ng dapat is 7 hours to 8 hours. It's night, napaka-importante yon kasi nakakatulong yon para sa ating sarili para ma-repair yung mga nasisirang cells sa ating katawan at talagang magkaroon tayo ng enough energy sa pang-araw-araw nating buhay na kailangan sa ating trabaho para ma-provide natin yung mga needs at saka wants sa buhay natin. Kaya huwag kalimutan yung physical na rest. Importante yon. Pangalawa, yung importante is dapat is meron tayong emotional rest. Pag sinabing emotional rest is dapat is avoid comparing yourself to others. Sa importante na dapat is huwag natin i-compare yung sarili natin sa iba, sa kakilala natin o kamag-anak na bakit ganyan lang yung narating natin sa buhay, bakit sila naging successful, tayo bakit hindi tayo umangat. Tandaan natin at tanggapin natin kung ano yung nangyayari sa buhay natin ngayon is tayo po ang creator sa buhay ng buhay natin. Kung hindi natin choice, edi palitan natin. So ganun lang talagang buhay kasi nga life is a matter of choice. Kung hindi mo choice ng buhay, change your mindset. Kung tingin mo hindi ka umuusad, walang pinagbago, ang walang ibang tao na makapagbabago kundi tayo lang din mismo. Kailangan natin baguhin yung routine at baguhin yung ating mindset. Yung pagiging negatibo palagi, change to be positive palagi para makapag-isip ka ng maayos kung ano yung maganda na nakakabuti para sa iyong kinabukasan. So importante yung emotional rest. So importante rin yung therapy remove emotional drains like toxic relationship. So pag mga toxic na hindi naman makakatulong sa iyong emotional rest, tanggalin mo na yan. Importante yon. At pangatlo, importante rin yung sensory rest. Ano ba ang ibig sabihin ng sensory rest? So, take away all your device. Lalong-lalo na po pag ikaw ay natulog, huwag matulog na katabi, malapit sa saksakan kasi talagang nakakasakit sa ulo din yon. Lalong-lalo na pag yung cellphone mo nakatabi talaga sa higaan mo, talagang mataas yung radiation. Lalong-lalo na po pag lobat na yung cellphone mo. Dapat talaga yung gap mula sa saksakan or either sa cellphone mo ay dapat is 1 meter yung gap ng device na yon. At saka, change whatever bothers you. So, pag hanggat maaari, pag matulog ka, importante is dapat hindi sobrang liwanag. Kung gusto medyo maliwanag, bawasan yung
sobrang kailangan talaga is medyo madilim, kahit papaano is talagang makakatulog ka ng maayos at meron kang maganda yung melatonin mo or sleep hormones mo at makatulog ka ng maayos. At the same time, importante na kung gusto mo mag-music ng gabi kasi ayaw mo ng walang music, walang problema, kailangan mo mag-music, it's okay. Ang importante is hinaan mo lang na talagang hindi rin masangit sa tainga at hindi ka makakatulog sa sobrang lakas. Yung normal lang na volume ayon sa iyong kagustuhan na volume na gusto mo. At importante talaga na dapat is meron tayong mental rest. Kasi sa panahon ngayon talaga ang daming tao na meron nang kailangan dapat gawin pagdating sa mental. Kasi sa panahon ngayon is marami na taong stress, nagkaroon ng depression at saka anxiety. So ano ba yung sign na dapat kailangan mong gawin? So yung sign is importante, lalong-lalo na po pag ikaw ay lack of mental energy. Feel a mental fog at the same time snap or get easily irritated. Ibig sabihin, ito po yung madali karang mairita sa maliit lang na bagay, mga salita, galit na galit ka na, yun yung mga sign, yung hindi ka na makatulog ng maayos dahil sa kakaisip mo ng mga negative side, yung mga advanced thinking mo na hindi pa naman nangyayari, yun yung reason kaya hindi tayo nakakatulog ng maayos. Kailangan natin ng mental rest kasi tandaan natin, ang killer hormone po yung stress. Kasi meron kasing tinatawag na cortisol, yun po yung killer hormones na pag ikaw stress, lahat ng part ng katawan mo ay apektado. Maging yung pagkilos mo, yung tibok ng puso mo, magkaroon ng acidity, ang dami pong factors na maraming apektado. Kasi importante, ang kailangan mong gawin is maging positibo sa buhay, forget yung mga problema. Ang importante, focus ka sa solusyon para masolusyonan mo ng maayos by being consistent sa action na gusto mo para ma-hit mo yung goals at makuha mo yung bagay na kailangan mo ng deadline at makuha mo ng sa tamang paraan. At the same time, listen to music. Napaka-importante yon. Makinig ka ng mga music na nakaka-relax, na makapag-focus ka ng mabuti on a positive side. At the same time, meditate. Napaka-importante yon. At the same time, block times for deep work without distraction. Napaka-importante yon. At ang pinakamahalaga rin, importante, magkaroon ka ng creative rest. So, ano ba yung sign na you need it? So, pag ikaw, puro ka na lang trabaho, no free time ka na in your day o araw-araw, ay nakakasama yun sa kalusugan. Pag sobrang trabaho ka lang, aabot ka ng 16 hours, 12 hours, nakakasama rin yun. Darating ang panahon na sisingilin yung katawan mo. Sana pa ka-importante, palagi nating tandaan at isipin na health is wealth. Kahit gaano ka pa kasipag sa trabaho, pwede kang palitan. Pag ikaw magkasakit, lahat ng pera na naiipon mo sa bangko, pwede rin yan mawala pagdating ng panahon. Pag ikaw naman ay hindi naman mag-ingat sa sarili mo, doon pa rin yan sa hospital bills darating yung pera mo. Kaya importante, always choose na maging healthy. At the same time, kailangan mo talaga ng tanggalin yung mga struggle, brainstorming. So napaka-importante yon. So ang kailangan mong gawin sa creative rest is kailangan mo ng take a big vacation or take a vacation na nakakatulong yon, mag-relax at maibsan yung mga stress sa iyong kaisipan. Kasi importante rin, hindi lang kailangan meron kang goals, meron kang discipline. Importante rin sa pagtatrabaho, make sure to reward yourself before anything else. Kasi deserve mo yan kasi ikaw yung tipag, ikaw yung nagtrabaho. Whatever na gusto mo, wala pong ibang taong makakapigil niyan as long as hindi naman sobrang laking gastos. Gawin mo kasi nakakatulong yon yung mag-spend ka ng carefree time outside. So nakakaibsan yon o nakakawala ng stress yon. At the same time, magbasa ka ng mga libro na makakatulong lalong lalo na sa mga financial literacy, manood ka ng mga sayaw or go to show. So napaka-importante rin na dapat is tanggalin yung sobrang stress talaga sa ating katawan.
Kung gusto mo magbakasyon, as long as gusto mo yan, mag-ipon ka, pag-ipunan mo, at least ma-hit mo yung goals mo na mapuntahan mo ang isang lugar na gusto mo at matagal mo nang minimiti na makukuha or ma-hit yung goals na yan. Kaya importante, yung rest na mga sinasabi ko ay nakakatulong yon sa pang-araw-araw nating hanap buhay at pang-araw-araw nating buhay. So yun lang po, maraming salamat po. Thank you.